Alam nating lahat na 2,000 taon na ang nakararaan. Nagpakita at gumawa ang Panginoong Hesus sa Judea para tubusin ang sangkatauhan at nangaral ng magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ipinahayag niya ang maraming katotohanan at isinagawa ang maraming tanda at himala na yumanig sa bansa ng Judea. Nakita ng nakatataas na mga lider ng Judaismo kung gaano kalaki ang otoridad at kapangyarihan ng gawain at mga salita ng Panginoong Hesus, at lagi siyang nadaragdagan ng mga alagad. Nadama ng mga lider na ito na banta ang gawain at pagpapakita ni Hesus sa kanilang katayuan, kaya't nagsimula silang maghanap ng mga bagay na magagamit laban sa kanya. Nag-imbento ng mga tsismis at kasinungalingan. Kinundina si Hesus at pinigilan ang mga tao na sundan siya. Lalo na nang makita nila na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng tao. Mukha siyang isang normal na tao sa panlabas at wala sa anyong espiritu. Lalo silang nawala ng pakundangan at hindi masawata dahil sa kanyang gawain at mga salita ay hindi nakatala sa lumang tipan. Kaya hibang nila siyang kinundina at hinabol at ipinapako pa nga siya sa krus. Dahil diyan, isinumpa at pinurusahan sila ng Diyos na nagwasak sa bansang Israel sa loob ng 2,000 taon. Ang tiningnan lamang ng mga sinaunang Pariseyo ay ang panlabas na itsura lamang ng Panginoong Hesus, at hindi nila nauunawaan na kaya niyang magpahayag ng katotohanan at akayin ng tao sa kaligtasan. Mahigpit na pinanghawakan ng mga Pariseyo ang kasulatan ng lumang tipan. Inaasahan nila na kapag dumating na ang Mesiyas, siya ay isisilang sa isang maharlikang pamilya o mayaman. Ngunit hindi ganoon ang nangyari, kundi kabaliktaran. Isinilang ang Panginoon sa isang sabsaban at nabibilang sa isang mahirap na pamilya. Kaya walang habas na nilapastangan at kinalaban ng mga sinaunang Pariseyo ang walang salang Hesus sa panahong iyon. At pagkatapos na maipako ang Panginoon sa krus, makalipas ang 3 araw, ay muli siyang nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad. Doon lamang napagtanto ng mga sinaunang Pariseyo na napakalaki ng kasalanan na ginawa nila. Ang salita ng Panginoong Hesus ay puno ng otoridad at katotohanan at mayroong kakayahan na magligtas ng buhay ng tao. Kanyang hinabilin sa kanyang mga alagad na ipangaral ang kanyang ebanghelyo, at ang mga ito ay nakarating sa angmang sulok ng daigdig at magpasa hanggang ngayon ay pinanghahawakan ng bawat tao. Nangangahulugan ang Panginoon ay ang pagpapahayag ng banal na espiritu sa mundo ng tao.